Mga kaibigan, ito na naman po ang Eureka's YouTube channel, and for today's vlog, ang akin naman pong ituturo sa inyo is kung paano mag-submit itong BIR Form 2316 at itong mga kasama niya na Annex C and Annex F. Okay, so sa mga previous vlog ko na ituro ko na kung paano gumawa ng 2316, paano mag-generate ng dot file nito, at paano mag-validate nito at mag-submit online sa BIR. So this time, let's go to the manual filing BIR District Office kung saan kayo registered. So tara, samahan niyo po akong hanggang sa dulo at sana'y may matutunan kayo sa tutorial na ito. Okay, so let us proceed with the requirements in filing 1604C at BIR. Okay, so first, kailangan natin i-scan in a PDF format yung mga Form 2316 ng inyong mga employee. At ito dapat will submitted on or before January 31 sa BIR. Online submission po ang tinutukoy ko muna, ha? Kasi marami nagko-confuse dyan. Wala ba talagang deadline ng 2316? January 31 or February 28? Well, the truth is, parehong yun ang deadline niya. Kaya lang, yung January 31, yun yung online submission sa BIR. Whereas yung February 28, yun yung manual stamping or receiving ng BIR. Okay, so yung scan copy ng BIR Form 2316 could be stored in a USB or DVD-R as per RMC 117-2021. So this is the latest BIR regulation so far concerning sa pagsasubmit or pagsisave nitong 2316. Okay, so pwede nyo po i-download yung memorandum na yan sa website ng BIR. Okay, so ito yung 2316. So yung 2316, ito yung parang pinaka-ITR ng isang employee. Okay, so ginagawa ito ng employer at sinasubmit sa BIR. Pero bago na isubmit sa BIR yan, dapat pirmado yan ng employee. So ang tawag ko sa form na ito is Certificate of Compensation Payment and Tax Withheld, with or without due. Kasi meron tayong 250,000 annual exemption sa tax. Okay? So, yan po naman yung part na kailangan pirmahan ng employer at employee before nila to i-scan or ibigay sa BIR. Okay? So, sino-sino ba yung mga qualified as substituted filing? So, one, ang isang employer dapat ay merong isa lang na employer sa isang taxable year. Pangalawa, dapat ang kanyang source of income is as an employee lang. Okay, so hindi pwedeng mixed income earner. And last one is dapat yung tax due na binayaran sa kanya buong taon must be equal to the tax paid. Or what I mean is yung tax due niya must be equal doon sa tax paid. Pag may kulang, dapat pa rin siya mag-file ng Form 1700 at bayaran pa yung kakulangan. So, ito yung mga storage device kung saan natin pwedeng i-save. You have the option kung CD, kaya po dapat yung format ng CD sa labas. Kailangan may identity yung CD mo. Okay? Ito yung Annex B as per Revenue Regulation 2-2015. Pero pwede rin po siya na dito naman sa flash drive para mas convenient and mas mabilis. Hindi ka na magle-label pa. Pero kailangan yung laman nito, ito po yung pag-name ng file ng mga 2316 in-scan ninyo. Ito po yung example. Yung surname muna, underscore, yung PIN niya, and then yung taxable period. So this is just an example. Okay, so after mo ma-scan yun, you have to prepare the Annex C. Ito ay dapat naman pa-notarize at bigitan nyo ng documentary stamp, available to sa BIR, 30 pesos each. Okay, so yung Annex C, ito po yung itsura niya. Makikita nyo po yan sa RR2-2015. Pwede nyo po yung i-download doon. So, bago nyo yan ipa-notarize, dapat po may fill out yung Annex C na yan. So, andyan yung ang tawag po dyan ay sworn declaration anyway. So, yan po yung taxpayer registered name. Ito yung
employer. Okay, not the employee but the employer with the business name, yung address. Lalagay niyo po dyan kung ilang file or 2316 yung in-scan ninyo na nakasave dyan and for what taxable year. And then, pipirmahan niyo po yan bago ipanotarize. Okay? Ito naman yung Annex F. So, ano naman itong Annex F? Ito naman po yung pinakasama nung mga name ng employee, yung mga team, yung amount of compensation nila, at saka tax due withheld kung meron. So, Annex F po ang tawag dyan. So, kung ano yung format niyan, yung bilang ng line yan, dapat po yung dadagdagan. As issue lang siya. Pag kulang yung mga line na yan, then mag-add ulit kayo ng another na form. Basta every page, dapat pirmado ng employer ninyo para kahit hindi nyo na ipanotarize. Pero kung gusto nyo pa rin siya ipanotarize, pwede rin naman. Then, didikitan nyo siya ng doc stamp. Okay? Yung ibang BIR, sa experience ko, kailangan nire-record nila na lagyan pa ng letterhead ng company o ng business. Pero yung iba naman, parang skip na lang siya. Okay? So, dyan minsan medyo nakakalito. Kaya, much better, gumawa na lang kayo ng merong letterhead at walang letterhead. Or, maybe you should confirm first sa inyong district office. Pero, technically, ito talaga yung format na inano ng BIR, prescribed format ng BIR, at wala naman naka-indicate dyan na lagyan ng letterhead sa top. So, dapat ganito lang siya. Okay? Next naman po, ito, pwede pala itong hindi ipanotarize. Basta lahat ng pages kailangan pirmado ng employer. Okay? So, certification po ang tawag yan. Pero ang alam ko lang na nilalagay ito is yung mga qualified as substituted filer. Okay? Ayan po. Diyan po tayo pipirma ng mga employer. So, ito naman po yung dalawa na form na annexes na kailangan kasama ng Form 2316, the scan copy stored in either USB or CD or DVDR, bago tayo mag-submit. Okay, make sure na kompleto yan, notaryado, pirmado, and may doc stamp. Okay, pero there are instances na hiningi pa rin ng BIR yung BIR Form 1604C at yung kanyang tax return receipt confirmation and e-submission validation report. Maybe the reason bakit nila ito hinihingi is sometime pwede kasi nila itong maggamit for audit purposes. Okay? So, ito po yung itsura ng tax return receipt confirmation na marireceive mo doon sa email na nilalagay mo doon sa form pag ginagawa mo yung BIR form nito. Okay? So, ito naman po yung e-submission validation report. So, may acknowledgement receipt number yan, patunayan na na-submit mo yung file, yung that file na daturate mo na 2316. Okay? So, para siguro dalhin nyo na rin yan. Hihin man nila or hindi, at least naka-ready na. At hindi yung babalik ka pa just for that. Okay? Lalo na kung mahaba yung pila, tapos malayo pa yung district office sa inyo. So, dalhin nyo na rin. Okay? So, those are the requirements. And then, susunod naman ang itatakal if ito naman yung sa annual filing naman, yung Form 1604E. So, ito yung mga monthly na pinapile natin na 0619E yaka 1601EQ. Okay? So, withholding tax expanded naman po yun. Kaya, subscribe na po kayo sa channel na to kung gusto yung mga ganitong klaseng vlog o tutorial. At mag-comment lang po kayo kung may mga katanungan kayo. Tingnan natin kung kaya po natin masagot yan. So, this is all for now and abangan yung aking susunod na vlog. Please kindly support this channel by sharing, subscribing, and paki-like na rin po. Thank you!